Okay, welcome mga ka-trigger at natin mo lang inyong piniparams instructor na gunsmith din naman. At gusto ko lang munang batiin yung mga kababayan natin sa abroad. Mag-ingat po tayo sa mampanikay ng mundo. At ingatan po natin na huwag tayong magkasakit dahil taglamig pa rin. Nagbabago na ang klima papunta dito sa Middle East. Usong-uso na sipon at ubo dahil malapit ng tag-init. Okay, at bago ko ako magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Mr. Creeds. Sabi ni Mr. Creeds, siguro ito si Mr. Creeds ay interesadong maging gunsmith kaya sasagutin natin ito. Sir, ask ko lang kung ano ang mga tools and power tool ang mga ginamit mo noong nagsimula ka pa lang. Okay, bago natin sagutin yan ay gusto ko lang munang magpasalamat sa ating 39,900 plus na mga subscribers. Malapit na tayong mag 40,000. At maraming salamat sa inyong pag-share, pag-like sa ating mga videos. At patuloy naman tayo dumarami kahit medyo mabagal. Pero pasasalamatan ko ng labis yung mga hindi nag-skip ng ads. Dahil tayo nga po isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan na mga anak ng single parent. Kaya po ako gumawa ng YouTube channel ay dahil nga po sa mga batang ito. Dahil dati 2 lang sila ay ngayon ay 6 na dahil sa ating YouTube channel. Ayos naman yung kita natin dito sa abroad. 20 years na pala tayo dito nagtatrabaho sa Kuwait sa Medin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Wala na tayong pinapag-aral na anak. At naisipan ko na gumawa ng YouTube channel para madagdagan yung ating mga estudyante na tinutulungan. Ngayon sila ay 6 na. Kaya maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat ang kinikita nga nating YouTube channel ay para sa mga batang medyo hikaw sa buhay, lalo tigit yung mga anak na single parent na nahirapan makapagpaaral ng mga anak. Special thanks lang muna kay Noli Pisa America. Yung Noli, yung Pisa niya ay PZA America. So, siya ay taga-America. Pagkakalam ko ay sa Virginia. So, maraming salamat sa iyo at sa iyong pagpapalipad o pagpapadala ng cash ng dollar sa ating premier videos. At ako na may nagpapasalamat na may mga kababayan tayo sa ibang bansa, lalo tigit sa Amerika. May mga kababayan tayo dyan na ina-appreciate yung ating mga ginagawa, yung ating mga pagtuturo. At maraming salamat sa iyo. Shout out, Noli Pisa America. Sana marami pa ang mga kagaya mo na may puso ng pagtulong at malaki ang magagawa ng iyong tulong para sa ating mga estudyante. Okay. At sana marami pang tumulong. Hindi tayo tumitingin sa laki ng halaga. At lalo tigit kung dollar. Okay, maraming salamat. At yung mga gusto pa magpadala dito sa ating GCash number, may GCash number tayo. Nalaala ko na YouTuber pala si Sir Noli Pisa America. Sa sunod mong comment, kasi sabi niya dito, walang ads ang YouTube account ko and I just want to show my appreciation at maka-contribute in a small way sa mga batang tinutulungan mo sa Pinas. Thank you. Okay, pakisabi ng YouTube channel mo para matulungan din ang iba nating mga subscribers. Ipo-promote natin yan, YouTube channel mo dahil isa ka rin namang may puso ng pagtulong. Okay, sana marami pa ang tumulad kay Noli Pisa America. At isasama ko na rin yung malimit din magpadala sa ating mga premier, si Jubil Platon Boy Omay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, yan. At sa katanungan ni Mr. Creeds ay actually may videos na ako ng ano ang mga tools na ginagamit, basta mayroon ang takbo nun ay mga tools na para maging gunsmith. Yung
gamit sa gunsmithing. Pero ang tinatanong niya ay yung personal ko, kung ano ang sabi niya ay, hello sir, Sir Riken Misa. O si Sir, ang pangalan pala niya ay Sir Riken Misa. At tinatanong niya kung anong, Sir, ask ko lang kung ano mga tools at power tools ang mga ginagamit mo nung nagsimula ka. Nung ako po ay nagsimula, ay may machine shop kami. Bata pa ako, tingin ko grade 4 ako nung nagkameron kami ng machine shop eh. So, masasabi ko na hindi ako dumanas ng mga tools na mga pityo-pityo. Yan yung mga tools na pityo-pityo. Nag-umpisa na talaga ako sa lathe machine. Kasi nga may machine shop kami. So of course, meron kaming mga tornuhan, ganyan, meron kaming milling machine, meron kaming reboring machine, lahat ng mga gamit na sa mga machine. So doon ako nag-umpisa. At talagang elementary pa ako, mga grade 6, ako ay nakakagawa na ng mga pen gun na ako ay palaging pinapagalitan ng tatay ko pag ako ay nahuhuli na gumagawa niyan dahil baka ako maka-aksidente. Okay, so nag-umpisa na talaga ako sa pag-operate ng lathe machine dahil siyempre may mga worker kami, nagpapaturo ako. Lalo pag yung tatay ko ay wala. Pupunta sa Maynila at namimili ng gamit. Yun ang pagkakataon ko na makagamit ng mga machine. Dahil ako pinagbabawalan ng tatay ko. Dahil alam niya na kung mga mga paputok na yung mga laruan ng mga bata na binabalaan ng piston. Doon ako nag-umpisa. At siyempre, yung aming shop ay napakaraming gamit doon, mga tools, mga power tool, kompleto. Kaya kung ako ang tatanungin mo, ay hindi ako nag-umpisa doon sa mga kamukha ng mga gumagawa sa Danao na ang mga barina pa nila, yung mga mano-mano na ganun, na pinapatungan pang ganun. Nag-umpisa na ako sa mga drill press at mga malalaking machine. So, yun ang aking masasabi sa iyo. So, pero kung tatanungin mo ako kung ano ang mga importanteng gamit sa paggagunsmith, ay unang-una, kung mga tools ay mga power tool, di mag-umpisa ka ng grinder. Okay? Ito, papakita ko lang sa iyo. Okay, kung mga power tool, ito importante, power tool. At saka ito. At saka, kung makakabili ka naman ng kung makakabili naman kayo ng kahit maliit na drill press, o drill press na kahit portable, yung maliit, pwede nang pag-umpisahan yun. At syempre, huwag mawawala yung mga set ng kikil ninyo. Okay, mga set ng kikil ninyo. Mag-umpisa na kayo. Importante ito, kikil-kikil na ganyan. At saka, welding machine, importante yan. Yung acetylene, bandang huli na yan. Medyo mahirap pundar yan. Acetylene, electric welding machine. O di kaya mura na ngayon yung mga TIG at saka yung mga MIG welding machine. Meron ng 3-in-1, 4-in-1. Makabili kayo, merong wala pang 5,000. So yan ang mga tools. Mag-practice kayo mag-welding. Importante sa gunsmith yung marunong ka mag-welding. Okay? At yun nga, itong barina, importante. Tsaka ito, martilyo, vice. Okay. Ito, mag-umpisa kayo sa maliit na vice, gato. At saka siyempre, yung mga pambaklas ninyo, mga set ng screwdriver, Phillips screwdriver, mga pambaklas ninyo, itong mga
pantanggal ng pin puncher, ito, yung mga ganyan. So, mag-umpisa na kayo, yung mga hacksaw, yan, importante yan, mga hacksaw. Yan ang mga tools na ano. At sa mga pansukat naman, ay burner caliper. Okay, burner caliper, wala dito yung burner caliper ko, yung itong micrometer ay late na to, mga pang-precision to. So, burner caliper. Nawala yung burner caliper ko dito eh. Hindi ko alam kung saan napunta. Tinan ko lang dito. Okay, basta vernier caliper. Yung pansukat. Metro, mga ganyan. Mga basic na tools ang kailangan. Kakailanganin ninyo. Yan ang maano ko. At panoorin din ninyo yung paano maging gunsmith. Kung mahilig kayo maging gunsmith. So, kaya nung ako ay itinalagang gunsmith dito sa aming kumpanya, dati kasi ako dito firearms instructor. Ang ko talaga dito. So, nung nalaman ng kumpanya na ako ay dating gunsmith sa Saudi, kasi doon ako yun ang unang pinagtatrabaho ko na abroad ay sa Saudi. Gunsmith ako doon. So, nung nalaman nila, ginawa na rin nila akong gunsmith. So, ang sabi ko sa kumpanya, kung gagawin niya akong gunsmith, ay ibili niyo ako bumili kayo ng late machine at saka milling machine. So, ang pinabili ko na lamang ay yung 3-in-1 late mill drill. May video na ako niyan. Hindi ko lang madala yung aking camera doon sa kabilang kwarto, doon sa machine room ko. Pero nasa video, may mga videos na ako niyan. Yung machine na yan. Yun ay late mill drill. Okay, 3-in-1 yun na machine. Yun ang pinabili ko at yun ang ginagamit ko dito na pang machine ko. Bukod pa yung bench drill ko. So ayan, pero kung talagang gusto nyong pulido, maganda ang inyong gawa, at gagawin ninyong career, ay importante ang milling machine at saka lathe machine. So, paano ako natuto niyan? Nag-aral ako sa bukod pa sa nag-aral ako sa sarili naming shop, pinag-aral pa ako ng tatay ko sa Fiat University ng machine shop technician para kumbaga may diploma. So yan ang aking kung ako ang tatanungin mo. Kung anong mga tools na inumpisahan ko. Ako po hindi nag-umpisa sa mga tools na mga gani-ganitong tools na hindi ako nag-umpisa doon sa mga backyard. Hindi po ako nag-umpisa sa backyard. Ako ay nag-umpisa talaga sa malaking shop. Diyan ako natuto. At hindi talaga gunsmith ang una kong machine shop talaga ang aking negosyo. Nalipat lamang ako sa machine shop nung ako sa pagiging gunsmith nung ako ay naging shooter na 1996 nung ako ay nagtayo na kami ng aming sariling gun club sa probinsya namin, yung Mangyan Shooting Club sa aming probinsya. Yan, at ako na ang naging gunsmith ng mga gun club member doon. Hanggang sa ako napapunta na Saudi. Yan ay nakwento ko na rin yan, may videos na rin ako niyan eh. Kaya ko lang na hindi sagutin itong nagtanong ngayon dahil akala siguro nung iba ay tayo ay nag-umpisa ng mga pitso-pitso na mga tools na pero ito believe ako sa mga gumagawa sa Danau. Nakakagawa sila sa bundok kasi illegal. Kaya nga backyard, may dala-dala lang silang martilyo, lagari, kikil, yung barina na manual na ganyan, kakagawa na sila ng baril. So, yun nga lang, hindi natin pinopromote yung mga gawa na yun dahil wala sa quality yun. Pero nakakagawa sila. Doon ka bibilib sa kanila, kahit mga walang machine sila ay nakakagawa. Ganyan kagaling ang mga Pilipino.
So hindi natin sila minamaliit, pero ang asa akin lamang ay illegal pa rin yun. Kaya hindi natin pinopromote yun at yun ay walang quality control dahil nagdaan din ako dyan sa mga ganyan. So disclaimer sa mga gumagawa ng backyard, hindi ko talaga pinopromote yan. Doon ako sa legal dahil tayo nasa YouTube, yung legal ang ating gagawin at yun ang aking pinopromote. Kaya nagtataka kayo, nagtuturo ako dito ng tungkol sa baril. Legal naman po ang aking trabaho dito sa abroad. Hindi naman ito illegal. At ito ay kaisa-isahang public shooting range dito sa Kuwait. So ayan, at sana kung gusto pa ninyong malaman yung tungkol sa pagka-gunsmith, panoorin na lamang ninyo yung aking mga videos. At yun lang ang masasabi ko sa katanungan na ito. Okay? At parang medyo personal pero dapat kong sagutin. Dahil maraming nagtataka kung paano ako naging gunsmith. Wala nga namang gunsmithing school sa Pilipinas. Alam naman natin yan. At pwede rin kayong maging gunsmith sa sariling sikap, kagaya ko. Pero hindi lang isang tumbling, maraming katatumbling. Mantakin ninyo, ako ay senior citizen na, pero andi dito pa rin ako nagtatrabaho dahil kailangan pa rin ng kumpanya. Ganyan ka-importante ang ating trabaho. Hindi tayo bibitawan ng kumpanya kung tayo ay kailangan nila. Kahit ako nag-resign na, talagang hindi ako binibitawan. So, ayan lang ang masasabi ko. At sana, kung kayo ay gusto niyo maging gunsmith, huwag kayong gumawa ng illegal na magbibinta o magagawa sa ano. Yung self-study, okay yan. Okay ang self-study. Mag-ingat tayo. Dahil alam naman natin, pagdating sa baril yan ay illegal. Okay, so yung aking pagtuturo naman ay para yan doon sa may mga baril na hindi makapunta sa mga gunsmith at yung mga basic lamang ang aking tinuturo. Kayong mga nagtatanong ng mga pagre-reblow, yung mga pagkukrom, yan po hindi na po basic yan. Yung may nagtanong na naman kung paano daw gawing full automatic ang mga 1911. Ayan po ay bawal. Bawal yan, hindi natin pwedeng ituro yan. May nagtatanong kung paano paggawa ng silencer, bawal po yan. So hindi natin pwedeng ituro yung mga bawal. Yung mga basic lamang. So ayan, at sana sumunod tayo sa batas para hindi tayo magka-problema. Ayoko namang tinuruan ko kayo ng paggawa ng ng mga illegal. Hindi po. Tinuturo ko lamang ito do sa mga legit na mga gun owner na kagaya ng ating donor ngayon na nasa Amerika, si Mr. Cernoli Peace America. Ang alam ko, nabasa ko yung unang comment niya, siya isang gun collector. Marami talaga mga gun collector. Okay, at dati rin ako gun collector, pero nung ako nag-abroad, nagkawala na yung mga baril ko. Okay, sana maging responsible gun owner tayo, sumunod tayo sa batas. Kamukha ng laging sinasabi ni Alfredo Isidro or Joseph ng Las Piñas, yan lagi ang nababasa natin sa kanya mga comment. At tama naman yun. Tayo ay maging masunod rin sa batas. Okay, God bless us all. Thank you very much.